Okay, ang ating text sa hapong ito ay matatagpuan sa Efeso chapter 2 verses 11 to 22. Diba? Ang haba. Okay. Babasahin ko. Inaayan ko lang ito kayo para sa pagbasa sa ating teksto sa hapong ito. Ephesians chapter 2 verses 2:11 to 22. Therefore, remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now, in the Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. 14. For He Himself is our peace, who has made us both one, and has broken down in His flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of the commandments expressed in ordinances, that He might create in Himself one new man in place of two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And He came and preached the peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through Him we both have access in one Spirit to the Father. 19. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. 20. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. 21. In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. 22. In Him you also are being built together into a dwelling place to God by the Spirit. Pagpalayan mo ang pagbasa sa banal na kasulatan. Makapunod tayo. At ang ating titulo sa hapong ito ay pinamagatan natin ang pagbuo at paglago ng tahanan ng Panginoon. Bago natin simulan, tayo muna sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, sabi ko kami lubos-lubos na nagpapasalamat muli sa hapong ito, sa patuloy na proteksyon na iyong pinagkaalog sa aming pagsama-sama sa hapong ito, Panginoon. Samahan mo kami na sa hapong ito maging buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan para maintindihan ang iyong mensahe sa hapong ito. Gayun din, Panginoon, inilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, ang aking sarili, ang aking buhay, Panginoon, na siya mong magiging mensahero sa hapong ito. Ikaw po ang magsasalita, hindi po ako. At kami rin na magikinig. Buksan mo rin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, para maintindihan at may pamuhay ang mga salita mo sa hapong ito. Panginoon, maraming salamat. Ito ang aming sinasamang dinadalangin sa matangis na pangalan ni Jesus. Amen. Ephesians chapter 2 verses 11 to 12. Alam naman natin, mga kapatid, ang book of Efeso, kung saan naging pastol si Paul at naging maayos naman ang kanyang ministeryo dito. At sa sulat niya ito, kanyang pinalalahanan ang mga Kristiyano sa Efeso, ang kabutihan at kaligtasan ng ating Panginoong Hesus. At dito nagsisimula ang libro ng Efeso. Sa among pong ito, mga kapatid, kukunin lang po natin yung verse 19 to 22. Hindi po 11 to 22 para dahil masyadong mahaba. Kung saan makikita natin ang resulta ng ginawa ni Jesus sa mga Hudyo at mga Hintil. Pero dito sa verse 11 to 12, sabi, basahin natin, 11 to 12. Alalahanin niyo ang kalagayan ninyo noon bilang hindi mga Hudyo. Ipinanganak kayong hindi Hudyo at sinasabi ng mga Hudyo na wala kayong kaugnayan sa Diyos dahil sa hindi kayo katulad nila ng mga tuli. Pero ang pagkakatuling ito
ay sa laman lamang. Verse 12. Noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa klaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo nang walang pag-asa at walang Diyos. At hindi lang po yun mga kapatid, ang lahat ng tao, Hudyo man o Hintil, ay nakinabang sa pagdating ng kapayapaan at naglapit ng lahat ng makasalanan sa sakripisyo ni Jesus sa cross. Pero dito sa verse 13, kumambyo si Paul dito. Sabi niya rito, verse 13 to 14, Ngunit ngayon, dahil sa inyong pag-iipag-isa kay Kristo Jesus, kayo nung na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil sa pinag-isa niya ang Hudyo at mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniban niya ang pader ng alitan ng naghihiwalay sa atin. Isang napakandang biyaya po ito mga kapatid na galing sa Diyos. Ang lahat ng tao, Hudyo man, Hintil, ay nakinabang sa kalikasan ng kapayapaan ni Kristo. Yung pinagkaisa niya ang Hudyo at Hintil at inilapit ang lahat na sumasampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dito naman sa verse 17, ito yung immediate context natin sa hapong ito. Basahin natin 17 to 18. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na luoy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. At dito na pumula ang text natin sa hapong ito, mga kapatid. Na tayo, kahit anumang lahi, kung meron tayong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, iisa na tayong magkakapatid. Iisa ng kapatiran. At inilapit niya, hindi lamang sa isa't isa. Hindi niya lang tayo inilapit sa isa't isa. Kundi inilapit niya tayo na likas na makasalanan sa isang banal na Diyos. Ito yung yung ginawa ng Diyos ng mirakulo na hindi mo makikita. Ang ginawa ng Diyos, nung nagpagalit siya, nakita mo. Yung kilay pinagalit niya, nakita mo mismo, nakita ng tao. Pero ito mga kapatid, ang Hudyo at hindi nagkakaisa, pinagkaisa niya. Tapos ang ginawa niya, inilapit niya sa Diyos. Di ba isang napakagandang mirakulo na ginawa ng ating Panginoon para sa atin? Makikita natin sa verse 19 to 22 ang resulta ng kapayapaan na ginawa ni Jesus para sa lahat ng nasa Kanya. At ang resulta ay ang pagiging kabahagi at pagbuo at paglabog ng sambahayan ng Panginoon. Sa ating kapanahunan, hindi lahat nakakapanambahan ng personal. Pero dapat maunawaan natin na hindi nawawala, mga kapatid, hindi nawawala ang pagiging kabahagi natin sa tahanan ng Panginoon. Tulad nito, ang ginagawa natin ganito, na ang Diyos din naman ang nakakaloob sa atin, nagkaloob sa atin, na kailangan natin pagyamanin ang kaugnayan natin in one another, sa isa't isa. Bilang nagkakaisa, magkakasama sa tahanan ng Panginoon. Ang unang punto natin mga kapatid sa hapong ito, kabahagi tayo ng pagbuo ng tahanan ng Panginoon. Verse 19. Basahin natin sa verse 19. Taglis tayo ngayon, taglis. So then,
You are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Isang napakagandang balita yan, mga kapatid. So then, ito yung tumutukoy po dito sa verse 18 na sinasabi dito, for through Him, we both have access in one Spirit to the Father. At ito din ay tumutukoy sa biyaya na ang lahat ng lahi ng sangkatauhan ay biniyayaan ng Diyos sa pagdating ng bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay mapag-isa. Tumutukoy dito yung sa biyaya ng Diyos sa verse 1 to 10. Kailangan natin basahin ito kahit marami. Chapter 2 verses 1 to 10. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuhay at mga kasalanan, sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa pinuno ng makapangyarihan sa himpapawid. Ang Espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayo lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kagilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Diyan po ang kalagayan natin dati. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo ay binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo ay mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas na tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pakita niya ang di masukat na kasaganaan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi tubungan ang iyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikhan niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Ito yung dati nating kalagayan. Tiyak na ang kaparusahan sa atin. Tayo na patay ay binuhay niya muli. Dahil sa kanyang habag, pag-ibig through Jesus Christ. Tayo ay binuhay niya muli kasama ni Kristo Jesus. Mga kapatid, itong soul din nito, kaya nga ay nagmumula doon sa ginawang kaligtasan ng Diyos para mapasama tayo sa tahanan ng Panginoon. Sa verse 19, sabi, in English, so then, you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. Alien. Hindi yung alien na galing sa ibang planeta. Iba yun. Yung nakikita natin sa TV. Hindi kasi nung panahon ng mga Israelita, tulad natin, ako, masasabi ko, dito ako sa Italy, I'm an alien. Diba? Dahil hindi pa naman ako citizen eh. Sino ako citizen dito? Si Mama lang? Hindi na alien. Sa Italy, si Mama. Marami na pala. Hindi na kayo alien. Kasi citizen na kayo. So, yung sinasabi dito, na alien. At ito ang epekto ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng nananalig kay Kristo. Kristo Jesus. Sabi pa dito, but you are fellow citizens, not strangers and aliens. Yan. Ngayon, you are fellow citizens, mamamayan na ng tahanan ng Panginoon, with the saints and members of the household of God. Fellow citizen with the saints. Tayo pala isang santo.
Pero mga kapatid, hindi ito yung gawang tao na santo. Ang tawag doon, santo-santo. Hindi santo. We are saints dahil sa ginawa ni Kristo. Iniligtas niya tayo at tayo ay sumampalataya sa Kanya. Tayo ay pinabanal ng Diyos. Ang kabanalan at katwiran ni Jesus ay nasa atin. The forgiveness of our sins dahil sa Kanyang ginawa sa cross ay nasa atin. Kaya tayo naging santo. Mula sa pagiging likas na makasalanan, tayo ngayon ay naging santo. Dati strangers, now members. Dati alien, now citizens. Yan po ang resulta ng kaligtasan ng Diyos sa lahat ng nananalig kay Kristo Jesus. Verse 15, basahin mo sa Tagalog. Pinawalambisan niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito, upang mula sa dalawang lahi ay makalikas siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Wala nang Hudyo, wala nang Hintil. Ang tawag natin ngayon, Kristiyano. Napakaganda. Tayo na ay isang Kristiyano. Galatians 3:28. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malayo, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa na, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang lahat ay naging mamamayan sa isang walang hanggang bansa, na ngayon ay nakaluklok na sa langit. Sabi sa Pilipos 3:21, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpasuko sa lahat ng bagay. Ang ating katawan may kahinaan ay baguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Tayo ay naging perpekto dahil sa ginawa ni Kristo. Minsan, ang hirap tanggapin niyo ba, mga kapatid? Isang makasalanang tao. Hindi lang makasalanang, isang likas na makasalanang tao. Isang taong mapaghimagsik sa Diyos ay kanyang ginawang kabahagi ng banal na tahanan ng Panginoon. Ang tanong, ano dapat natin gawin sa biyayang ito? Kailangan natin suklihan ng patuloy na makibahagi sa mga gawain sa tahanan ng Panginoon. Ang pangalawang punto natin, mga kapatid, tayo ay kabahagi ng paglago ng tahanan ng Panginoon. Dati, we are strangers. Ngayon, members. Ngayon, nakikita natin dito yung pundasyon ng tahanan ng Panginoon. Verse 20, basahin natin sa English. Built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone. Ang tahanan ng Panginoon ay tulad ng isang gusali na kailangan itayo. Sabi dito, built on, kinukumpuni. At ang builder ay ang ating Panginoon. Siya po ang builder. Di ba? Kung nagpapagawa tayo ng bahay, di ba? Siyempre kailangan na ng engineer, mga architect, na foreman. Hindi ka na magpagawa ng bahay kung sarili mo lang eh. At pati ang ating Panginoon, mga kapatid, gumamit din siya ng kanyang mga hinirang. Sa 1 Corinthians 3, 9-10, sabi, 1 Corinthians 3, 9-10, kami ka po ang manggagawa ng Diyos, at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos. Ayon sa kagandang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo.
iba naman ang nagpapatuloy at sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Ang sabi ng Biblia, ang tahanan ng Diyos ay parang isang gusali. Itinatayo ito. Tayo mismo ay as individual, mga kapatid, individual Christian, ay pinananahan ng Espiritu. And as a collective Christian church, sama-sama ay gumagalaw ang Diyos mismo sa ating kalagitnaan. Tulad nito, kaya tayo lahat ay kasama sa pagtatayo ng tahanan ng Panginoon. Ngunit ang namumuno sa atin ay ang Panginoon Jesucristo. Kaya hindi po tayo pwedeng magtayo o maging kabahagi kung ang Diyos ay wala sa atin. Sapagkat hindi po tayo magiging kabahagi kung wala tayong Panginoon. Lahat tayo siguro mga kapatid, dapat ang isang gusali ay may matibay na pundasyon. Sabi dito, the foundation of the apostles and prophets, sa verse 20. Sa verse Corinthians 12:28, sabi, naglagay ang Diyos sa iglesia, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ang mga guro. Naglagay din siya ng mga gumagawa ng himala, mga nagpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. At ito ang ibinigay ng Diyos na regalo sa iglesia. At ang sabi ng Biblia, kasama ang mga propeta at mga apostol dito. At sila yung mga taong pinahayagan ng Diyos ng katotohanan. Ephesians 4:11 to 12. At binigyan niya ng ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman yung mga propeta, ang iba yung mga evangelista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ianda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Kaya ang mga apostol, propeta, meron silang kapangyarihan to build a church. Tulad ni Paul, di ba? Alam naman natin si Paul. Siya ang nag-build doon sa Efeso. Sabi lang nila, ang sarap lang maging pangalang Paul, no? Lagi kang naririnig. Nasaan si Brother Paul? Yan, magiging Sunday school teacher din natin yan. Paul. Basta. Si Paul. Kung alam naman natin si Paul ang ating apostol. Nagmahindil. At ang mga apostol prophets, ang kanilang pundasyon ay hindi galing sa kanilang sarili. Yan yung dapat natin makita. Kundi ang kanilang kaugnayan kay Kristo. At paano natin mga kapatid matitiyak na galing nga sila kay Kristo? 2 Corinthians 12:12. Buong tiyak, tiyaga kong pinatutuhanan sa inyo na kung isang tunay na apostol sa pamamagitan ng mga himala at iba pang mga kamangkamanghang bagay. Sila ay nakakagawa ng mga mirakulo upang patunayan ang kanilang mensahe na dala nila na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tunay na pundasyon ng tahanan ng Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Himself, sabi dito, being the cornerstone, si Kristo ang panulukang bato. Ang isang gusali, mga kapatid, merong pundasyon dito na doon nakasabit lahat. Parang itong building na to, merong pundasyon dito na doon nakakabit lahat ang parte ng gusali nito. Jesus Christ, ang kanyang ginawa, yung kanyang ganap na buhay, ay ang pundasyon ng tahanan ng Panginoon. At ang kanyang pagka-Diyos at katuruan ay inihatid ng mga apostles and prophets.
Kaya dapat kay Kristo lamang tayo umasa, mga kapatid. Sumamba, manampalataya, dahil ang lahat ay nagmumula sa Kanya. Siya ang cornerstone ng tahanan ng Panginoon. Hindi lamang sa isang tao o sa tao, kundi sa Diyos. Kaya hindi tayo dapat magduda, mga kapatid, sa permanenteng pundasyon ng tahanan ng Panginoon, dahil si Kristo Jesus mismo ang ating pundasyon. At ito ang magiging assurance, mga kapatid, ng ating kinabukasan sa langit. Dapat tayong maging masipag, yung Sunday school natin kanina, na maghintay. Hindi napapagod. Tulad ng pag-aralan natin ng mga kalalakihan kagabi, na i-share ang nakaliligtas na Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maging matapang tayo sapagkat ang pundasyon ng ating pagiging kasambahay ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating tagapagligtas. Kung tayo ay kabahagi, dapat din meron tayong paglago sa tahanan ng Panginoon. Verse 21. In whom the whole structure being joined together grows into the holy temple of the Lord. In whom, in Him. Ang tinutukoy dito, mga kapatid, si Jesus Christ. Ito yung madalas na ginagamit ni Paul. Paul na naman. Sa patuloy na patukoy sa ating Panginoon. In Him, in Jesus, siya ang batong panulukan. Siya ang pundasyon ng tahanan ng Panginoon. Dahil iniligtas niya tayo ni Kristo Jesus, tayo ay kabahagi sa tahanan o sambahayan ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, in Him, in whom, in Jesus. Efeso 1:4. Ito yung kalagayan natin kung tayo ay nasa ating Panginoon Jesus. In whom? In Jesus. In whom the whole structure being joined together grows into a holy temple of the Lord. Romans 12:5. Gayon din naman, kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Dito, hindi na lang tayo magkakakilala tulad nito. Hindi na lang tayo magkakabarkada. Hindi na ganoon ang sitwasyon natin ngayon. Hindi na tayo kundi tayo ay kanyang pinag-isa. Kaya nga ang tawag natin ngayon, kapatid. Tayo na ay magkakapatid sa tahanan ng Panginoon. Hudyo ka man, Hintil ka man, pinayaman niya tayo, pinag-isa niya tayo para makalikha siya ng isang katawan, ng isang tahanan ng ating kinalalagyan ngayon, ang tahanan ng ating Panginoon. Ang pinuno natin ay si Kristo. Tayong lahat ay parte ng kanyang katawan at siya ang ulo at pinuno. Ang lahat ng kasabi ng iglesia ay kanyang pinag-isa. Kaya sabi ng Biblia, being joined together grows. Kaya nga, mga kapatid, tayo ay lumalago kung tayo ay nagkakaisa. Siguro naniniwala naman kayo siguro doon, no? Kung tayo ay lumalago, tayo ay nagkakaisa, join together. Hindi lang yung love one another. Ephesians 4:15-16. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng ating lahat. Sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-uugnay ng mga kasukasuan na mula rin sa Kanya. At kung maayos ang gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig.
Kaya ikaw, mga kapatid, ako, tayo, ay kasama sa tahanan ng Panginoon. Ang pribilehiyong ito ay may kalakip na responsibilidad. We are one body, magkakapatid, at ang layunin ay ang paglago ng lahat ng kasapi ng tahanan ng Panginoon. Dapat tayo ay nagkakaisa, nagmamahalan, hindi kanya-kanya, dahil tayo ay kanyang pinag-isa. 1 Peter 2:5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang timplong espiritual bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan pa rin niya, mga kapatid, sino? Si Kristo Jesus, dahil tayo ay nasa kay Kristo. Kaya napaka-importante yung sama-sama, magpupuri tulad nito. Dahil isa na tayo sa tahanan ng Panginoon. At mga kapatid, hindi lang sa lupa, ito, ginagawa natin ito. Hindi lang dito sa lupa. Kahit sa langit, yan po ang gawain natin pagdating ng panahon. Everyday fellowship forever. Wala nang part-time. Narason. Everyday na yan, nagpe-fellowship tayo. Ang pangatlo, ang huli, makikita natin yung pundasyon, pagtaguyod ng templo, at ang huli ay ang pagtaguyod ng tirahan ng Diyos. Sa verse 22 sabi, last verse, in Him, you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Isang tirahan ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Sabi ng Biblia, na ang pagiging kasapi ng sambahayan ng Panginoon, dahil tayo ay in Him, in Jesus, nababalot sa Kanyang katwiran at kabanalan, tinubos tayo ng Kanyang dugo. Sabi dito, ikaw, you also, ang Kanyang tinutukoy dito ay ang mga taga-Epeso na mga hindi. Tulad natin, na dati ay malayo sa pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng Israel. Ngunit ngayon, ay kasama na sila. Tayo, you also, pati kayo, kasama na kayo. Na ang lahat ay naligtas kay Kristo Jesus. Hudyumano hintin, Ilocano man Tagalog, you also are being built together. Pinagkaisa na tayo. Sama-sama itinataguyod. One family, sama-samang pinalalago ng Espiritu Santo upang tayong lahat ay maging kawangis ni Kristo Jesus. 2 Corinthians 3:18. At ngayon, naalis na ang kalubong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ang kaluwalhatian yan ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo maging kalarawan niya. At ang resulta ng lahat ng ito, mga kapatid, ay ang pananahan ng Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng Kanyang mga anak. Sa ating kalagitnaan, ang modal na Diyos na lumikha ng lahat ay nananahan. Sabi pa dito, into a dwelling place for God by the Spirit. Sa Ephesians 3:17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko ng pag-ibig ang magiging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain. Ito yung panalangin ni Paul. Sa 2 Corinthians 16, Pudi kaya'y ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyusan. Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na rin ang may sabi,
mananahan ako at mamumuhay sa piling nila. At ako ang magiging Diyos nila at sila ang magiging bayan ko. Ang banal ng Diyos sa kalagitnaan ng isang makasalanang tao na naligtas ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ito ang pangako ni Jesus sa mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo ay mananahan sa kanilang mga puso. John 14:16 to 17. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikilala ng sanlibutan. Nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Pero mga kapatid, ang pangakong ito ng Panginoon Jesus ay nangyari. Kwento na lang ito ni Paul. Siguro nakuha natin. Tayo ay iniligtas natin. At sa ating pangwakas at hamon, mga kapatid, ipagpatuloy natin ang pagbuo, ang paglago sa tahanan ng Panginoon. Hindi tayo dapat mapagod. Patuloy na ipahayag ang nakapagliligtas na Ebanghelyo upang lalo pang dumami ang mga pusong pinapanahanan ng Panginoon magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.